Hi guys, good morning. Maya pa Aldo kayo guys. Ibig sabihin, magandang araw sa inyo. Keng kanahong kabalen, albenyini nung makana nung mag-reformat Lenovo laptop. Panoorin nyo to guys kung paano natin i-reformat itong Lenovo laptop. Please watch this guys. I will teach you how to reformat this Lenovo laptop. Okay guys? Tatlong lengguwahe guys So ngayon, umpisa na natin guys. Ngayon, mangangailangan tayo ng bootable USB guys. Itong bootable USB na to, binut ko siya as Windows 10. So, yung bootable USB na to guys, meron akong tutorial kung paano gagawin yung bootable USB. So, hanapin nyo lang doon sa in-upload ko kung paano ginawa itong Windows 10 na to na bootable na para ma-reformat natin yung laptop na to. Kasi guys, yung mga laptop na to dahil manipis na, wala na silang disk. So hindi na rin nakakabili ng basta-basta ng disk na Windows 10. So ang ginawa natin, nag-download tayo ng Windows 10 sa website. Tapos gumawa tayo ng bootable USB, tapos tin-transfer natin dito. So ngayon guys, makikita nyo naman yung kung paano natin ginawa yung bootable na to guys May procedure to, hindi lang pwedeng ordinaryong USB lang, tapos transfer mo yung program dito, yung files nya. So may procedure to guys kung paano natin gagawin bootable yung USB na to. Okay? So ngayon guys, mangyayari nito, umpisa na natin siya. So, i-input ko na yung USB niya dito sa site. So, ayan. Eto guys, gumamit din ako ng mouse na lang para hindi ako nahihirapan. So, tapos, ito kailangan guys, mas maganda nakasaksak, naka-charge. Para in case man, walang interruption sa pagre-reformat nyo ng isang unit na laptop. Okay. Tapos, applicable din to guys kung magre-reformat kayo, pwede rin itong gawin o gamitin sa mga desktop. So, ito yung mga procedure nya. So, sa mga desktop guys, meron kayong pipindutin dito. Halimbawa, pag in-on nyo siya, may pipindutin kayo ditong F12 o kaya delete sa mga desktop guys, para mapunta kayo sa BIOS. Ngayon, sa case naman nito, sa Lenovo laptop, pipindutin natin dito guys, F2. So, para mapunta tayo do sa BIOS nya. Yung BIOS nya guys, yun ang parang initial setup kung anong program yung i-input nyo sa kanya at kung anong data ang mauuna. Halimbawa, itong USB, ito yung gusto natin unahin dahil kailangan ito yung mag-boot sa kanya, hindi yung sa loob, yung sa hard disk niya. Kasi kung yung sa hard disk niya, dahil kung ito yung mauuna, so hindi siya mag-work. So, umpisa na natin guys. Okay. So, i-on na natin siya. On. Tapos, pagka-on nyo guys, pindutin nyo yung F2. Ayan, F2. So, ayan. So, sa F2 guys, dadalhin niya kayo rito sa BIOS. So, eto makikita nyo guys. Ilalapit ko siya. So, ibig sabihin, ito siya guys. Setup utility. So, ito yung setup utility na to guys. Ito yung mga hint niya. So, meron siyang information, configuration, security, boot, saka exit. So, ngayon, gagamitin natin guys, boot. So, kasi yung boot na to, guys, ito yung gagamitin natin na dito tayo pupunta. Gagawin nyo, i-anin nyo siya, gagamit kayo ng arrow para pumunta siya doon. So, tingnan nyo, ayan, security, tapos boot. Ayan, sa boot guys, ito may makikita kayo na boot mode, UEFI. So, dalawang klase ito guys. Meron din siyang CSM. So, pag in-enter nyo siya, enter. So, may lalabas siya dito, legacy. O, ibig sabihin, CSM.
So yung mga legacy support guys, ito yung mga lumang laptop. So kung luma yung laptop mo, dito ka pumunta sa legacy support. Pero dahil bago to guys, dito ka sa UEFI. Kasi guys, halimbawa hindi nag-o-okay yung laptop mo, so ito yung piliin mo, yung legacy guys. So yan, natatandaan nyo guys ha. Tapos naman, gagawin nyo guys, so escape nyo lang siya para mawala yung ano niya, yung selection niya. So titingnan nyo naman ngayon guys yung USB boot. So yung USB boot kailangan naka-enable siya. Okay guys, naka-enable. So usually kasi pag binaba nyo siya, yan, dinown nyo siya, pwede nyo siyang disable. O kaya minsan automatic naka-disable siya, gagawin nyo, enable nyo siya. So yan, may selection siya guys. Ayan, enable or disable. So gagawin natin, naka-enable na siya. So escape mo lang siya para mawala yung ano niya, yung selection. Ayun. So tapos naman dito guys, makikita nyo, kailangan ito nauuna yung USB device natin. Kasi ito yung kailangan una mag-boot, bootable USB natin. Pero kasi kung nauuna yung hard drive nito sa loob, hindi siya magtutuloy guys, magkakaroon siya ng error. So yan guys, nauuna na siya. So gagawin nyo guys, dito may makikita rin kayo rito na parang settings nya, yung enable at disable. So gagawin natin naman dito guys, USB device boot is enable, sabi niya. Tapos makikita nyo, dito naman sa bandang ilalim, meron siyang selection guys. Kung okay na sa iyo, meron siyang F10 save and exit. So yung mga F10 na to guys, makikita nyo dito sa mga parts ng keyboard nyo. So meron siyang F10. So kung okay na kayo dyan guys, nauna na yung USB nyo, enter nyo lang yung F10. Enter F10, tapos yes. Yan. So pag yes guys, yan, mag-ano na siya, magre-restart na siya. Tapos mag-highlight na siya guys, yan. Yan guys. So hintayin lang natin mga ilang segundo guys, mag-start na siya. Tapos tuturo ko sa inyo kung paano yung procedure niya. Yeah. Makiramdam kayo mo guys at mabiyasa kayo makana na mag-reformat laptop. So kaya kayo mag-nervous guys, naman masira yung laptop nyo. Di naman masisira yung laptop nyo guys, kasi ito software lang naman to. Pwede nyo naman ulit-ulitin to guys. Lalo na kung wala naman kayong kailangan i-save na files, kung magre-restart pa lang kayo na mag-reformat. So wag kayong magne-nervous guys. Ito, lumitaw na yung ano niya guys, yung setup niya. So ngayon dito guys, makikita nyo, meron siya selection na language. So yung language niya guys, meron ka makikita dito selection niya. So English, United States. So dito guys, wala na kayong kailangan palitan, lalo na naman international naman tayo. English naman yung paggamit natin. So para hindi na lang kayo magkaroon ng problem, so next nyo lang siya. Next. Ayan, next. Yan guys, pagkatapos nito, lilitaw naman to. Install now. So ito lang pipindutin nyo guys, install now. Ayan. So ayan, nag-umpisa na siya guys. Tapos wait lang tayo mga ilang segundo rin guys. Magkakaroon na naman siya ng another settings. Ayan. Okay guys Ayan guys, pumunta na siya dito guys. Ayan na. Ito yung laman ng ito yung laman ng guys, yung USB natin, yung Windows 10. Ito yung mga niya, yung operating system na gagamitin natin. Pwede kayong mamili ng Windows 10 Home, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise. So yung palagi kong ginagamit dito guys, yung Windows 10 Professional.
Ito free activated na to guys. Hindi na kailangan ng crack to. So gagawin nyo lang next. Kasi may na-download tayo na crack na Windows 10 na hindi na kailangan ng ng code. So next nyo lang to guys. So next. Ayan. Tapos nung next guys, ito yung applicable notice and license term. So ito, gagawin nyo, ito yung mga license term ng Microsoft. So kung okay na kayo dyan, i-box nyo lang to, check nyo lang yung box nya. So pwede nyo naman na i-forward na agad guys. Kasi sobrang dami nito guys kung babasahin nyo. So isa lang naman pupuntahan nito guys. 'Di ba? Tapos next lang kayo. Ayan. Sa next, pagkatapos ng next guys, sasabihin niya sa inyo, which type of installation do you want? Sabi niya. So, ano bang installation ang gusto mo guys? I-upgrade mo ba tong Windows mo? So, kung dati Windows 8 ka, pwede mo siyang i-upgrade ng Windows 10. So, ito yung pipindutin mo guys. Ngayon, kung naman, lilinisin mo na lahat, wala ka nang kailangan i-save guys. Ito na yung dito ka na sa ilalim yung custom. So, i-down mo lang siya. Ayan, naka-highlight na yung down niya. So, kiklik mo lang to guys. Ayan, click. So, ito guys, lumitaw na yung hard drive natin. So, nilagyan niya na ng mga, guys, mga partition, mga, siya na mismo yung gagawa nito guys, yung mismong computer na. So, basta't importante, meron ka ng nakakabit na hard drive dito. Guys, ito pala yung sinasabi kong hard drive, yan. Ito guys, nagdidepende rin kasi yung hard drive guys, kung SSD ba yan, o ito hard disk ba. Kasi yung hard drive guys, medyo mabagal ng konti itong ganito. Pero kung SSD yung gagamitin mo guys, mas mabilis siya. Yung solid state device. So ngayon guys, dito na tayo. Ngayon kailangan nito guys, makikita nyo palaging yung naka-highlight to, yung next nya, ibig sabihin hindi siya malabo. So pwede ka mag-proceed. Pero halimbawa guys, tinutok mo dito, highlight mo yung hard disk mo. Tapos meron siyang hit na triangle dito o yellow. Parang ganito guys. Yun na nyo, mag-highlight ako ng iba. Ayun no. May lumitaw siya na ganito, parang triangle siya. Tapos sabi niya, Windows cannot be installed on drive partition 3. So hindi mo daw siya pwedeng ikabit dito sa partition 3 kasi makikita natin 16 MB lang siya. So maliit lang siya guys. So maski sa partition 2 dahil 100 MB lang siya, dito rin. Ngayon yung niya lang guys, yung ina-allow niya lang itong malaki yan, 232 GB. So minsan guys, ito rin hindi rin siya pwede dahil meron na siyang program na nakalagay dahil yung nakorap na yung program natin dati. So meron din siyang hit ng ganon. Gawin nyo lang guys, linisin nyo. Paano nyo lilinisin nyo guys? Pipindutin nyo lang itong delete nya guys. Ito, delete. Meron siyang delete o format. So, delete nyo lang lahat to guys. Itong number 4, number 3, number 2. Hanggang gagawin nyang isa na lang to guys. Magiging isa na lang itong drive na to. Wala na ito. So, pag naging isa na to guys, highlight nyo lang yung isa sa kanila. Ito, i-highlight nyo lang yung malaki, yung 232 GB. Tapos, mag-highlight itong next na to. Pwede nyo na siyang i-go. So, go na natin siya, no? Ayan. So, sabi niya, isang kasi meron tayong naka-partition na. So, gawin nyo lang ito. Meron siyang hint na ganito, guys. If the partition you have chosen contain files from a version Windows installation, this file and folder will be moved to folder name Windows Old. Sabi niya, halimbawa meron kang gustong ayaw mabura guys dahil hindi natin dinilit. So okay lang yung guys, magpo-proceed pa rin siya. Tapos makikita mo na lang daw yung files mo dun sa may folder na Windows Old. Okay guys, makikita nyo mamaya kung nasaan siya guys. Mamaya pakikita ko. So proceed tayo guys. Okay.
Ayan. So, ayan. Nagtutuloy na siya. Ayun. So, gagawin nito guys, mag-ano siya, umpisahan niya na. So, hanggang mag-umpisa siya, hanggang matapos siya. So, gagawin ko guys, i-forward na natin siya dun sa malapit na siyang matapos. Okay guys? Eto guys, ano na siya? 57, 58. So, hanggang tapusin niya guys, hanggang matapos to, tapos tong green niya, sumagad na hanggang doon sa dulo guys, ibig sabihin, patapos na siya nun. Okay guys, i-forward ko na rin siya. So, wait lang kayo guys, tune lang kayo. So, eto na guys, malapit na siya. So, 94% na. Ayun, nag-100% na. So, magdidire-diretso na siya niyan, guys. Malapit na siya matapos. So, ayan. Installing update na siya. So, ayan guys. Wait lang kayo. Usually, pag hard drive yung gamit natin, hindi SSD, medyo mabagal siya ng konti kung paano siya mag-reformat. So, slow siya guys. So, pero kung SSD to, mas mabilis siyang mag-reformat din guys. Kaya, pero nagbabase rin siya, bukod dun sa hard disk nyo, dito rin sa laptop kung bago ba, pang gaming ba, o kahit anong klaseng laptop guys, kung bago at ano siya, medyo updated yung laptop nyo, mabilis siya guys. Pero medyo pag luma siya, medyo mabagal siyang mag-reformat. So ito guys, malapit na siya. Ayan. So pag lumitaw dyan guys, Windows need to restart to continue. So wala na kayong gagalawin dyan guys. Mag-ano siya, mag-automatic na siya na i-restart niya. So, don't worry guys, maski nag-black screen siya, magsisindi naman siya ulit. Okay na. Mayapit na yung mayari guys. Wow. Guys, mamasyal kayo Kenny Pampanga, dakal kayo akit Kenny. Wow. Dakal lalo na King Clark guys, dakal hotel ka rin, pwede kayong magbakasyon. Eh, but dakal mo rin kay guys, swimming pool, banda Porac. Dakal Pipandilwang ka rin, mga Santingla guys, resort. Kaya naman na Pampanga, dakal mo rin mall Kenny, ating SM, Robinson. Diba? Kaya guys, malapit na mag-umpisa na guys, ayan, lumitaw na yung ano niya. So, minsan pag lumilitaw yung ganito guys, nagwe-wait kayo, parang sobrang tagal. Gawin nyo lang guys, pindutin nyo lang yung minsan yung enter. Ayan. Enter lang. Okay. So, enter lang para medyo magano siya. Mag-response siyang mabilis. Eto guys. Guys, yung panahon natin ngayon, di ba, sobrang init sa labas. Oo, May. Pero, nangangalati na naman yung taon, guys. Sandali, matatapos na yung 2024, 2025 na. So, mabilis tumanda yung mga tao, guys. Kaya, guys, kayo, magbago na, guys. Kung may ginagawa kayong kalokohan, magbago na kayo. Diba guys? Kailangan good boy na tayo kasi hindi natin alam yung panahon kung hanggang saan gaganda yung buhay natin. Ayun, nag-response na siya. Kaya malapit na guys ito, getting device ready. So 27% na siya, yan. Nagbibilang na rin siya. So yun guys, mabilis naman. Ito 88, 91, yan, 96. Yun. Getting ready na siya guys. Guys, yung getting ready na to guys,
Okay lang to, maski mag-wait kayo ng mga ilang minutes, 30 minutes, 1 hour, huwag kayong matakot. Pabayaan nyo siyang matapos guys. Minsan kasi, sobrang tanda na ng laptop natin o sobrang tagal na, minsan matagal siya mag-reformat. Pero huwag kayong matakot guys, hindi sira ito. So, wait nyo lang siya hanggang matapos siya. So, be patient guys. Maninayata mo guys. Medyo minsan malwayo. Kayo mainip. Ibig sabihin ng kayo mainip, huwag kayo mainip guys. Okay? So, forward na natin na konti siya guys pag nag-okay na siya. Ito na guys, natapos na. So, nag-automatic siyang pumunta na dito. So, gagawin nyo guys, lilitaw to. Ibig sabihin niya, let's get connected. So, kung gusto mo na siyang i-connect sa Wi-Fi. So, case natin dito, hindi muna. Huwag muna natin connect sa Wi-Fi kasi medyo mabagal yun guys. Pag kinonect mo siya sa Wi-Fi, yung pagsa-setup niya, hindi ganun kabilis guys. So, skip natin dito. Meron siyang skip dito sa ilalim. Ayan. Tapos, get going fast, sabi niya. So, ito yung mga ano niya, basahin nyo lang to. So, gagawin natin guys, hindi natin siya customize. So, gagamitin natin yung use express settings. So, pipindutin nyo siya. Tapos, magwi-wait lang kayo just a moment, sabi niya. So, just a moment in time. Paano ba yung kasunod nun guys? Ito guys, sandali na lang, matututo na kayo kung paano mag-reformat ng laptop. So, ito guys, kung okay sa inyo, paki-subscribe yung channel natin para marami pa tayong magawang mga inspirational na tutorial sa pagtuturo ng paano ginagawa ang isang unit. Okay guys? Tapos, glory to God guys, binigyan niyo tayo ng talino para ito, maging hanap buhay ko rin guys, maging hanap buhay namin ng pamilya namin. So ito guys, salamat sa pagtutok dito. Sana dumami pa yung mga viewers natin. Paki-share nyo guys ha. Tapos guys, kung gusto nyo matuto o kaya yung mga anak nyo, kaibigan nyo na gusto mag-umpisa na gumawa ng hanap buhay na ganito guys, dito marami tayong tutorial. Maski ilan lang, pero at least makakatulong. Tapos guys, so yun, natapos na. So, pinapagawa niya tayo ng account ngayon guys. Create an account for this PC, sabi niya. So, ako guys, palaging ginagawa ko lang kung anong gusto nyong pangalan. Tapos, kung gusto nyong maglagay ng password guys, pwede rin. Pero minsan kasi yung iba, wag na. Kasi minsan, alam mo naman tayo, masyado tayong maraming password sa mga ginagawa natin, sa mga cellphone, sa mga ano. Minsan, nakakalimutan natin. So, usually, pwede naman na gumawa ng password through yung mga birthday nyo, yan. Yung mga memorable sa inyo. So, ngayon, gagawin natin guys, gagawa tayo ng pangalan. So, yung gagawin kong pangalan dito guys, Windows 10 na lang. Ayan guys. Tapos, make it secure, sabi niya. So, kasi ito, kaya nilalagyan niya ng password para hindi nila mabuksan ng mga iba. Halimbawa, personalize nyo lang to. So, kayo lang ang gustong gumamit. So, maski lagyan nyo ng password, okay lang. Pero kung sa family nyo, marami yung gagamit, huwag nyo na lagyan ng password. Total, kayo lang naman doon. Hindi nyo naman dinadala, lalo na kung desktop yung gamit nyo. So, ayan guys. Pagkatapos nyan, i-next nyo lang siya. Kung wala na kayong kailangan ilagay dito guys. Next nyo lang siya. Ayun. Tapos, magpo-proceed na siya dyan guys. Tapos, sasabihin niya, meet Cortana. Itong Cortana na to, minsan may nakikita ka doon Cortana sa mga application niya. So, hindi na kailangan guys. Pero pwede nyong pindutin yung use Cortana o kaya ito na lang, not now. Yan. So, either sa dalawa naman pwede. Diang Sano Careta pwede. Ibig sabihin ng Diang Sano Careta, kahit alin doon guys, pwede siya. So, ayan guys. Guys, wait na lang tayo. Mga ilang segundo na lang, mag-okay na to.
Okay? So, huwag kayong mag-alala guys. Kung minsan makikita nyo, parang black screen, mamamatay siya, magre-restart siya. Procedure talaga yan guys ng pagre-reformat. So, don't worry guys. Matatapos din to. Tapos makikita nyo yung resulta guys. Makikita nyo na mismo yung Windows. Okay? Okay, USA. Yeah. Okay guys, glory to God. Ito, malapit na matapos. Sana mag-subscribe kayo sa channel natin guys. For-forward na natin guys to makikita nyo kung ano yung kinalabasan. Ayan guys, malapit na guys. Guys, ito pala dahil minsan dahil minsan third party yung ginagamit natin mga OS, huwag na lang kayo mag-update guys para hindi na lang siya malagyan ng para hindi na lang ma-detect siya, hindi magkaroon ng problema yung mga laptop nyo. Minsan kasi may nagpapapap, please update sabi niya. So yan guys, natapos na siya. Yun, nakikita nyo na, Windows okay na siya. Pwede na siyang gamitin guys. Ito, pwede na kayo mag-download ng mga application nyo. So pwede na kayo mag-search. Ngayon, pwede nyo nang i-download yung Google. Pero ito guys, meron siyang initial na agad na nakalagay na yung Internet Explorer. So dito guys, pwede na kayong, ito yung isang search engine guys, yung Explorer. So dito mo, pag pinindot mo to, eto guys, dito pwede mo na siyang mag-download ka dito ng Google Chrome. So i-connect mo siya sa Wi-Fi. Ayan, lalabas yung mga Wi-Fi na nasasagap niya. So pipindot ka, tapos dito guys, gagawin mo, mag-search ka na lang ng Google kahit anong application na gusto mo para i-download siya. So ngayon guys, do sa isang tutorial ko, hindi ka pwedeng mag-download o hindi ka pwedeng mag-install ng application na hindi mo muna papatayin yung window defender niya. Guys, yun, mapapanood nyo yun sa ibang in-upload ko para at least aware kayo na hindi basta-basta nakakapaglagay ng application sa mga Windows, sa mga laptop. So, kailangan nyo munang i-off yun, lalo na kung may naka-install kayong antivirus. Kasi maganda rin yung protection para sa computer nyo para hindi siya magka-virus. Pero usually yung mga Windows 10, automatic meron na silang window defender. So makikita nyo dito guys, pag pinindot nyo to, tapos i-type nyo lang yung win, tapos ito meron siyang lilitaw na window defender. Tapos pag pinindot nyo yan guys, lalabas yan. X nyo lang to guys. Ayan, tapos meron siyang mga ganyan, yung window defender niya. So meron siyang update history. Tapos punta lang kayo dito sa settings guys, settings. Ayan. Sa settings niya guys, ito, makikita nyo yung mga real-time protection. Ito kailangan palaging naka-off to kung mag-install ka ng application guys. Para hindi niya kainin yung application mo, kasi minsan kala niya yung i-install mo sa kanya virus. Lalo na mga bigatin na application kagaya ng Microsoft Office, yung mga guys, mga mga SolidWorks, basta mga application guys, lalo na yung mga major application. So kakainin niya. So gagawin mo lang, i-off mo lang to guys. Pag halimbawa ganyan, in-off mo siya, ayun. So o-off mo lahat to guys. Pag in-off mo kasi to guys, makikita mo magre-red to sa likod niya, yan, naka-red na siya, naka-X. So ibig sabihin naka-off muna siya. So ito kasi guys, halimbawa pinatay mo yung laptop mo, automatic magsisindi na yung window defender mo. So na kapatay mo ng laptop mo, don't worry guys, automatic na magre-restart siya, mag-o-open na, mag-o-on ulit yung window defender mo. So agad siyang protektado. So yung application mo na in-install naman guys, automatic yun, hindi na siya mabubura dahil na-apply mo na siya. So naging application na siya, so tinanggap na siya. So maski mag-on na ulit yung window defender mo, hindi na niya kakainin. Okay guys? Ayun guys, see you, maraming salamat sa panonood.
Thank you so much. God bless sa inyo. Bye.